Afternoon po. Sa ating pag-upo, sabihin mo sa katabi mo, the Lord is the strength of your heart. Sabay-sabay pa, no? Yon, good afternoon. If you're feeling good this afternoon, palakpakan po natin ang Panginoon. Amen, amen, amen. Great, great. So, kumusta po yung naging prayer and fasting nyo? Nag-prayer and fast ba kayo? May mga breakthroughs na ba? Amen ba? Ayun, dito, doon, merong breakthrough. May breakthroughs na po ba? Amen. May answered prayers ba? Share nyo naman sa mga group chat natin yung mga breakthroughs, yung mga answered prayers nyo para sabay-sabay po tayo magbigay ng thanksgiving sa Panginoon. Alam nyo, nagsimula ang SOM, yung School of Ministry natin. We were blessed with 3 new students. May 3 bagong students po tayo. Yun. Tapos yung mga first sem na grades na i-submit natin, lahat po ng payables natin settled. Ganun po tayo ngayon. Glory to God. Yan, pinapaabot po nila Pastor Doms, nila Sister Hazel, ni Nika ang pasasalamat sa mga nagdasal at nagdadasal pa para sa kanila. Si Nika, sabi nga ni Pastor Doms, yung pagdating na lang ni Nika, yung nandito siya ngayon, breakthrough na para sa kanila yon, answered prayer daw yon. Amen. Tapos yung successful na operation ni Nanay Esther, oh, big deal yun. Grabe. At 91, glory to God. Oh. Nasa Mindanao po sila ngayon. We know that they are in Mindanao. Una sila sa pamilya ni Pastor Doms. Then ngayon, nandun sila kay Nanay Esther. We will keep on praying. We will uphold them in prayers. Amen? Amen po ba? Wala yatang parang mahina. Amen po ba? Last Saturday, bago mag-prayer and fasting, na-invite po kami ni Pastor Dom sa isang birthday party. Birthday party ni Cecil. Kilala niyo siya, di ba? Sila yung nag-sponsor ng isang award natin sa Music Fest. Cecil, nag-50 years old siya. Maniwala pa kayong 50? Parang 49 lang. She celebrated her 50th birthday. We were given the opportunity ni Pastor Doms to pray and share the word sa celebration nila. A lot of guests, nandun ang BSG, mga kamag-anak nila. Meron pong may mga pastor ang Rebuild, ang Victory. Siyempre, dalawa yung tiga-compraise. Yun. Pero worth noting po dito sa celebration, I want us to look at something dito sa celebration. 10 years ago, nung nag-celebrate si Cecil ng 40th niya, ako pa rin yung nag-share ng word noon. So, yung nasa kaliwa, sinasabi niya dun sa nasa kanan, tanda mo na. Hindi naman, sabi nung isa. hindi ganun yon. Anyway, ako yung nag-share ng word noon. Why am I saying that? Kasi kami din yan. May naidagdag, meron nang na kay Lord, pero this is the blessing and beauty of a cell group. Sana po lahat tayo meron tayong mga cell group. Marami na pong napagdaanan. Each one of us, may mga pinagdaanan in the past 10 years pero solid pa rin in the Lord. And I hope ganun po yung mga cell group natin. Solid palagi. We are united in the Lord. Doon sa prayer and fasting, marami kaming answered prayers po. Sa mga cell group, yung mga pinagdadasal namin, meron kaming member na nasa Canada, natanggap na niya ang work permit niya. They're waiting for it for such a long time. Meron siyang work permit. Alam niyo dun sa notes ko, ang nakalagay, merong magkakaroon ng bagong sasakyan sa January. Alam niyo nangyari? Last night, nandun sila sa bahay, nagpapadedicate ng bagong sasakyan. Nagdadasal po yun. Baka natin ang Panginoon. There were open doors, there were closed doors, nagkaroon ng forgiveness, reconciliation, nagkaroon po ng healing, meron yung luminaw yung calling niya for the missions. Merong isa sa amin, ang sabi niya, Kuya, sabi niya, yung benta ko for 1 year, napakatumal. Pero binawi ni Lord yung benta for 1 year in 1 week. Anong ibig sabihin nun? In 1 week's time, nabawi niya yung income niya for 1 year. For 1 year.
God deserves praise for that. Amen? Amen po ba? In one week. Pero ito yung clincher namin ni Doy. Meron yung isa sa cell group namin. Kaya sabi niya, nagpapasalamat ako na disgrasya yung kapatid ko. Anong na disgrasya? Oh, lasing siya, nagmumotor, kaya na disgrasya. Eh bakit ka nagpapasalamat? Kung di ba pag nadidisgrasya, they will go through the works, ma-x-ray and everything yung katawan niya. Nung na-x-ray siya, nakita may tubig yung lungs niya. So na-drain nila yung tubig ngayon, hindi na nagiinom, hindi na naninigarilyo, nakikinig na ng gospel yung kapatid niya. Kaya pala ganun. Amen, amen, amen. Well, ang prayer and fasting, through the years, it is a big thing for our family. We really do that. We are serious, very serious about that. Kaya naman, pag nag-break kami ng fast, very serious din kami. Diyan kami yung bagong i-press dito. I hope ganun din kayo. I hope ganun din kayo sa prayer and fasting. Alam nyo, the Bible will never be wrong in telling us that consecrate yourselves for tomorrow the Lord will do wonders among you. The Lord always does wonders. Sa ibang translation, it says na the Lord will do amazing things among you. You want wonders, you want to be amazed, mag-prayer and fast kayo. Try it. Try it po. Grace po ang topic natin, ang theme ng ating prayer and fasting. Our message today, God's message for us today is about grace. We are all familiar, alam po natin yung kantang Amazing Grace. Yung history niya, ito po yung day 1 na devotions natin sa prayer and fasting. So, yung kanta, I hope every one of us familiar dito sa Amazing. Alam niyo ba yung Amazing Grace? Familiar ba sa Amazing Grace? Yes. It was written by John Newton noong 1772. Yung naging buhay niya, nung lumaki siya, nag-join siya sa Navy, naging tripulante siya, naging sailor siya. He was raised as a Christian, pero experiences sa buhay niya, maraming nangyari sa buhay niya, that he gave up his faith. Ayaw niya. He gave up his faith as a young man. Sabi nga niya, like an unwary sailor who quits his port just before a rising storm, I renounce the hopes and comforts of the gospel at the very time when every other comfort was about to fail me. He gave up his faith, thinking that he will find comfort elsewhere. Pero when everything was failing, he still stood his ground na ayaw niyang bumalik sa Panginoon. Ganun po siya. Tapos yung resulting na buhay niya, it was dirty. It was shameful. Ito yung mga pinaggagawa niya, sabi nga niya, dun sa isang biography niya, yung mga pinaggagawa niya, hindi pa niya kayang ikwento to the very close friend that he has. Ganun po kasama yung mga ginagawa niya. Si John Newton is a writer. Writer po siya, magaling siyang magsulat ng mga tula. Pero during the time that he gave up his faith, nagsusulat siya, pero puro malalaswa, puro kabastusan. Yung mga sinusulat niya. Nagsusulat pa siya tungkol sa kapitan nila ng napakasama. Hindi po maganda yung mga ginagawa niya. One time, nasa dagat sila, nakadanas sila ng napakalakas na bagyo. Dalawa silang tripulante, magkatabi nakatayo. Malakas na alon, paglingon niya dun sa kasama niya, wala na. Natangay siya nung alon. Anong ginawa niya? Siya plus isa pang tripulante, tinali nila yung sarili nila dun sa pump ng barko. Tapos nagtrabaho sila para hindi sila matangay. Tapos nagsuggest siya dun sa kapitan nila ng something that they have to do para ma-steer nila yung barko at hindi sila lulubog. After siya nagsuggest, out of nowhere, unplanned, bigla niyang nasabi sa kapitan nila, if this will not do, then Lord have mercy on us. Nagtaka siya. Saan galing yun? Galing yung sinabi kong yon. Kasi ayaw ko na kay Lord eh. Pero nasabi niya, nung nagtitimon siya,
iniisip na niya yung divine calling niya. At ito na yung simula ng pagbabago niya. Sinulat niya ang Amazing Grace. Yung kantang Amazing Grace is an autobiography niya. I once was lost, but now I found. God saved a wretch like me. Sabi niya. At doon na nagsimula yung pagbabago sa buhay niya. Si Lord, lagi niyang hangarin na baguhin niya tayo. Pero, gaya ni John Newton, hindi nangyayari ang pagbabago ng biglaan. Hindi yung overnight mababago ka na niya. Hindi po magdamagan yan. Sabi po sa Titus 2 verse 11, "For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people." The grace of God appeared. It can be seen. It can be perceived. It appeals to the human senses. Hindi po siya something na lumulutang lang na parang wala, hindi po. The grace of God can stand before you. It can stand before you and alam mo pag meron siyang ginagawa sa buhay mo. God's grace is given, it is available, at hindi po natin alam kung kailan katatamaan ng grace ni God. I want us to think of our day. Isipin mo yung hindi pa tumutunog yung alarm clock mo, nagising ka na. Nagising ka na, in a few minutes, nagsimula na lahat ng kailangan mong gawin sa isang araw. Kumain, maligo, mag-commute, mag-aral, may meeting, magtatrabaho, all those things that we need to do. Mend your garden siguro, madalas, di na natin maintindihan ng buhay. Ito na ba yung buhay? Is this life? Ito na ba yung buhay natin? Ito na nga ba ang tinakda ng Panginoon para sa akin? Kinuha mo yung Bible mo, binuksan mo yung Bible mo, nabasa mo na yan dati, parang memorize mo na. Psalm 23, "The Lord is my shepherd and everything." Papa, I'm reading this for the nth time. May buhay pa ba yung mga nababasa mong salita sa iyong Biblia? Pero tinutuloy mo pa rin. Tila yata'y naakala mo na baka mabura yung pangalan ko sa aklat ng buhay, or itutuloy ko pa rin kasi kailangan kong magbigay ng devotions ko. Madalas di mo na maintindihan, ito na nga ba ang buhay ko? Pupunta ka sa church, kakanta, uupo, magpipreach ang pastor, pero nakikinig ka nga ba talaga? Tumitimo ba sa puso mo yung mga naririnig mo? Madalas di natin maintindihan. Ito na nga ba ang buhay ko? Ano nga ba ang kahulugan ng buhay ko? Paano na yung mga taon na nakaraan na, paano yung mga maling desisyon ko? Paano yung mga maling nagawa ko? Paano yung katamaran ko? Paano yung mura na binitawan ko nun? Ang sagot ni God, sa gulo at pagkakamali ng buhay natin, is His grace. Ano nga ba ang grace? Ano nga bang meron ito? Kadalasan pag sinabing grace, ano ba yun? Unmerited favor. Ang bilis nating sumagot. Ano ngayon kung ano yung unmerited favor? Sabi ni Pastor Dom sa preaching niya, grace is receiving what we do not deserve. Pero ano nga ba yun? Madalas kasi natin mapakinggan ang grace sa iba-ibang mga paraan. Ang bangko may grace period. Yung mga nagkamaling pastor, yung mga nagkamaling politiko, they have fallen from grace. Sabi natin, yung actress ay gracious, yung dancer ay graceful. Naririnig natin, grace, pinapangalan sa mga tao, ospital, barko. Yun pa yung dasal bago tayo kumain. Lagi nating naririnig. Sa church, naririnig natin ang grace, nasa kanta, nasa Bible verses, sinasama ng grace ang kanyang mga pinsan, si forgiveness, faith, at fellowship. Magkakasama sila palagi. Ine-explain ng preacher, tinuturo sa SOM. Pero ano nga ba ang grace? More important, rather than knowing the definition, more important is naniniwala ka ba sa grace ng Panginoon? And even more important, binabago ka ba ng grace ng Panginoon? Hinuhubog ba ng grace ni God yung buhay mo? Pinapalakas ka ba? Pinapatapang ka ba ng grace ni God? Sabi ni Tim Hansel sa kanyang librong You Gotta Keep Dancing, grace is a voice that calls us to change and then gives us the power to pull it off. Package deal ang grace. Darating sa iyo, babaguhin ka,
bibigyan ka ng kakayanan para magbago. Pag pinatuloy natin ang grace ng Panginoon sa buhay natin, hindi papuri at palakpak ang ibibigay ng Panginoon sa atin. Bibigyan niya tayo ng bagong puso. Ezekiel 36:26, we know this very well. Moreover, I will give you a new heart and put a new spirit within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. Bibigyan niya tayo ng bagong puso. Tara's torch. Naiintindihan niya ang scripture na ito in a very special way. Meron po siyang 13 years old na daughter. Siya po yung pinakakaliwa dun sa family picture nila. Si Taylor ang pangalan niya. Nagkaroon siya ng skiing accident, namatay si Taylor. Namatay si Taylor. Ito na yung bangungot ng bawat magulang na mamatayan ng anak. Nung namatay si Edison noon, nung libing niya, damdam ko, hirap na hirap akong mag-lead dun sa ceremony ng libing. Kasi nandun yung mararamdaman mo yung bigat, yung sakit sa magulang niya. Napakahirap po sa isang magulang ang mamatayan ng anak. They went through that nightmare na hindi lang yung ililibing nila yung kanilang anak, pero sasagutin nila ang napakaraming tanong. Yung puso ni Taylor, dinonate po nila. Dinonate nila yung organs niya. Ang recipient ay si Patricia Winters. Meron siyang peripartum cardiomyopathy na nagsimula 5 years before, tapos nagde-deteriorate na yung buhay niya. The best thing that she can do by herself, sabi niya, ay buksan yung mata niya para gumising at isara yung mata niya para matulog. Di na niya kayang gumalaw, wala na siyang magawa. Pero nagkaroon siya ng new start. Mayroon siyang bagong puso. Karoon siya ng new start and she was able to live normally. Isa lang ang request ni Tara sa kanya. Ang marinig niya yung puso ng anak niya. So ano ang ginawa nila? Bumiyahe si Tara at si Todd, yung asawa niya. Pinuntahan nila si Patricia. Nagkita sila, nagyakapan. Tapos ang inabot ni Patricia sa kanya ay isang stethoscope. Nung narinig ni Tara yung malusog na tibok ng puso. Church, kaninong puso yun? Kaninong puso yun? Yun ba ay yung puso ni Taylor? Yun po ay yung puso ni Taylor na nakalagay, nananahan na sa katawan ni Patricia. Church, pag tinutukan ni God ng stethoscope yung dibdib mo, kaninong puso yung maririnig niya? Ito ba ay yung puso mo or yung puso ng anak niya? Ito ba yung puso mo or yung puso ni Jesus na nasa iyo? Because you will only receive that heart by grace. Kaya nga, kuhang-kuha ni Paul nung sinabi niya that I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. Wala na yung luma. Tapos na yung luma. Bago ang meron ako. Ang na-experience ni Paul ay hindi katuruan, hindi prinsipyo, pero nagkaroon siya ng encounter, nagkaroon siya ng experience sa Panginoon. Pag nangyari ang grace ni God sa buhay mo, tutuloy si Jesus sa buhay natin, sa puso mo. At, anong sabi sa scripture? Christ in you, the hope of glory. Nasa inyo si Christ at siya ang pag-asa nyo para makashare sa glory ng Diyos. At dahil nananahan siya sa atin, nagiging parang siya tayo. Nagiging Christ-like tayo. Yun yung sinasabing Christ-likeness. Anong ibig sabihin yan? Siya ang magsasabi ng galaw ng mga kamay mo, yung mga bibitawan mong mga salita. Siya ang magsasabi kung saan ka pupunta. Siya ang magtitimon sa buhay mo. Siya yung mag-aayos ng buhay mo. Yung mga labi, yung mga nagawa mong mali noon, kaya niyang ayusin lahat yan. Yung mga maling desisyon na ginawa mo, yung mga maling mga salita na hindi mo dapat bitawan na nasabi mo noon, yung mga gawa na hindi mo dapat ginawa,
gagamitin pa ng Panginoon ang lahat ng yon para sa ikabubuti mo. Maraming mga bata na nagbago. Sila pa itong nagpasalamat na na-realize nila hindi tama pala yung pagtrato nila ng magulang nila noon. Sila pa itong magsasabi na buti na lang ganun ko trinato ang magulang ko noon. Kaya ngayon na ako'y magulang, alam ko kung paano ko alagaan yung mga anak ko. Nagpasalamat pa sila sa kanilang mga pinagdaanan. Unti-unti nagkakaroon ng pagbabago sa atin. Romans 8:29 tells us that He decided from the outset to shape the lives of those who love Him along the same lines as the life of His Son. Ang grace ay parang heart surgeon si God. Bubuksan niya ang ating dibdib, papalitan niya yung puso natin. Pusong nilason ng pride, pusong nilason ng galit, ng unforgiveness, pusong nilason ng kalokohan, at ipapalit niya yung kanyang puso. Hindi niya tayo uutusan na magbago. Imbis na utusan niya tayong magbago, siya yung gumagawa ng pagbabago sa buhay natin. We all know that. We all know that. Bakit yung mga kalokohan na ginagawa mo nun, ayaw mo nang gawin? Sarap na sarap ka nun. Ayaw mo na. Because that is God's grace working in us. Hindi mo kailangang ayusin yung buhay mo para tanggapin ka niya. Tatanggapin ka niya at siya yung mag-aayos ng buhay mo. Kaya nga yung laging sinasabi, kalokohan yung sasabihin mo na ayusin ko muna ang buhay ko bago ako pumunta kay Lord. Hindi po mangyayari yon. Hindi mo kayang gawin yon. Bigay mo ang buhay mo sa Panginoon, siya ang mag-aayos lahat niyan. Hindi niya lang pangarap na dadalhin ka niya sa kanyang kaharian, yung kanyang kaharian dadalhin niya sa iyo. Anong ibig sabihin nun? Dati, kung nahihirapan kang mag-forgive, nahihirapan kang magpatawad, nahihirapan kang patawarin pati sarili mo, na takot ka sa iyong kinabukasan, lahat yan kaya ni Jesus. Kayang-kaya niya yan at buong tatag niyang iaalay yung buhay niya para sa iyo. Buong tatag niyang inaakay ka kung saan ang tama. From a life that is graceless to a life that is grace-shaped ang gagawin niya sa atin. Grace is everything Jesus. Sabi nga ni Joseph Prince, grace is a person and His name is Jesus. Grace is alive. Bakit? Because Jesus is alive. Grace works. Bakit? Because Jesus works in our lives even up to today. Grace matters. Bakit? Because Jesus matters. Ang ginawa ni Jesus, binigyan niya ng expiration date ang kasalanan sa buhay natin. Binigyan niya ng katapusan yan. To be saved by grace is to be saved by Jesus. Hindi po ito doktrina, hindi ito idea, hindi ito membership sa church. Si Jesus lang po yun. Heaven is assured for anyone na magbibigay ng taong mananampalataya sa Kanya. Hindi po natin pwedeng stage manage ang grace. We cannot manage grace. Wala pong makakapagbigay sa atin ng tips paano magkaroon ng grace. Wala pong ganon. But grace can get us. Sabi natin, it is before you. It is before you. Waiting for the right time para ibigay niya, para magkaroon ka ng grace sa buhay mo. Prodigal son, niyakap niya yung baho, niyakap niya yung kasalanan ng prodigal son, at nawala lahat yun, umuwi siya, he was restored. Tinakot niya at pinalayas yung yabang, yung maling katuruan, yung poot ni Paul, at he became one of the best apostles, greatest apostles ni Jesus Christ. Kung napapaisip tayo kung may magagawa si God sa mga pagkakamaling nagawa natin sa buhay natin, grace po ang sagot niyan. Siguraduhin lang po natin that we will let grace work in our lives. Meron po tayong titignan na kwento, true story, hindi siya parable, kwento sa Bible that speaks about grace. Ito po ay yung kwento ng woman who was caught in adultery. Basahin po natin sabay-sabay.
Ready? Read. But he was back again at the temple. A crowd soon gathered, and he sat down and taught them. As he was speaking, the teachers of religious law and the Pharisees brought a woman who had been caught in the act of adultery. They put her in front of the crowd. Teacher, this woman was caught in the act of adultery. The law of Moses says, stone her. What do you say? Hindi na po bago yung kwento sa atin. We have heard this, we have read it a lot of times. Pero ngayong hapon, I want us to do something different from the other times. Kasi maybe we heard this preach, napanood natin yung video siguro nito. Siguro nabasa natin sa devotions natin for a lot of times. Pero this afternoon, I want us to do something. I want us to bring ourselves dun kung saan nangyari. Pagpalagay mo na isa ka dun sa mga nandyan, yung mga nanonood dun, pagpalagay natin na tayo yon. Anong nangyari dun sa babae? Kinaladkad siya. In the privacy of kung ano, alam natin yung ginagawa nila, kung nasan man sila. Kinaladkad nila yung babae, lahat ng masasakit na salita, sinasabi ng bawat madaanan niya, pinagsisigaw siya, and you are hearing that. Malamang nga, wala na siyang gaanong panahon para takpan yung katawan niya eh. Baka hindi na niya nagawa yon. Habang kinakaladkad siya, nagtatahulan yung mga aso, nagtakbuhan yung mga manok sa kalye, lahat ng mga tao nagsisidungawan sa bintana nila para makita nila yung kinakaladkad sa harap nila. Yung mga nanay, nilalayo nila yung mga anak nila na huwag mong tignan yan, huwag mong pakinggan yan. Yung mga may tindahan siguro sumisilip sila kung ano man yung nangyayari sa kalye. Naging hurado ang buong Jerusalem. Binaba nila ang hatol, tila kulang pa yung dinulot nilang kahihiyan dun sa babae. Anong ginawa nila? Tinulak nila siya sa harap ni Jesus, sa harap ng kanyang Bible class. Di ba nagtuturo siya? Tulala ang mga estudyante, pero on the other side, yung mga taong makadiyos, sila ang nagsasakdal dun sa babae. Verse 3 tells us, this woman was caught in the act of adultery. Caught in the act of adultery. Before we proceed, I want us to understand that never does it say in the Bible na prostitute siya. Hindi po. Siguro nagka-problema, siguro nagkamali just like you and me. Siguro nagkamali siya, siguro tinakot yung pamilya niya para gawin niya yon. Pero she was caught in the act, in the moment, in the act, in the passion, in the heat of it. Nahuli siya, kinuha nila. Verse 5 tells us, the law of Moses says to stone her. Tinatrap na nila si Jesus. Wala siyang tatakbuhan. Di niya maitanggi yung nangyari. Gusto niyang magmakaawa. Pero kanino? Kay God ba siya magmamakaawa? Eh yung mga sugungan ni God, sila yung gustong patayin siya. Kanino siya pupunta? Walang magtatanggol sa kanya. Pero may yuyuko para sa kanya. Someone would stoop down for her. Verse 6 tells us, they were trying to trap him into saying something they could use against him, but Jesus stooped down. Jesus stooped down and wrote in the dust with his finger. Pero yumuko lang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng kanyang daliri. First of all, bakit siya trap? Tinanong nila si Jesus, sinabi nila, the law of Moses says that we should stone her. Pag sinabi ni Jesus na huwag, then he is violating the law of Moses. Pag sinabi niyang, sige, you can stone her, hindi pwede. Kasi, ang paghahatol at that time, kailangan ipaalam mo sa Roman government. Pag sinabi ni Jesus na ipaalam natin sa Roman government, ang sasabihin nila sa kanya, peke kang Jew, ino-honor mo yung Roman government. Pinag-isipan nila, plinano nila. Pero,
of all the answers, anong ginawa ni Jesus? Yumuko si Jesus at sumulat sa lupa. Sumulat siya. Yun po ang ginawa ni Jesus. Bumaba siya. Mas mababa pa sa mga Pharisees. Mas mababa pa sa mga tao. Mas mababa pa sa sinasakdal na babae. Ang baba ng tingin nila sa babae, mas mababa pa si Jesus sa kanya. Kailangan pa nilang tumingin ng mas mababa para makita nila si Jesus. That is grace, church. The God Almighty, the sovereign God, and all the adjectives we have for God can put Himself down to save you. That is grace, church. Di na bago kay Jesus ang yumuko. Yumuko siya nung hinugasan niya yung paa ng mga apostles. Yumuko siya para yakapin niya yung mga bata. Yumuko siya para sagipin si Peter nung malulunod na siya. Yumuko siya nung nagdasal siya sa Garden of Gethsemane. Yumuko siya nung nilalatigo siya at pinaparusahan. Yumuko siya para tanggapin yung kanyang krus. Grace is the God who stoops, church. Grace ng Panginoon. Grace ang Panginoon na yumuyuko at bumababa para sa atin. Dito, yumuko siya at nagsulat sa lupa. Maalala nyo ba yung first time na humawak ng lupa si Jesus, ang Panginoon? Ito ay nung humawak siya ng lupa at hinubog niya si Adan. Create niya si Adan. Dumakot siya ng lupa, binuo niya si Adam. Nung nagsusulat siya sa lupa, siguro binubuhay niya yung panahon na binubuo niya si Adam. Hindi sinasabi sa Bible. The Bible does not tell us kung ano yung sinulat niya, let alone bakit siya nagsulat. But the Bible does tell us na in verse 7, they kept demanding for an answer. Pinipilit nila si Jesus. So he stood up again and said, all right, let the one who has never sinned throw the first stone. Tumayo siya, hindi para mag-preach. Dahil alam niyang sandali lang yung pagtatayo niya at maiksi lang yung sasabihin niya. Dahil alam niya na pagkatayo niya, yuyuko siya ulit. Tumayo siya para dun sa babae. Nanahimik ang lahat ng mga nag-aakusa sa kanya. Isa-isang bumitiw ng bato. Yung mga batong hawak nila, nagsimula sa pinakamatanda. When the accusers heard this, they slipped away one by one, beginning with the oldest, until only Jesus was left in the middle of the crowd with the woman. Pero, di pa tapos si Jesus. Tumayo siya ulit. Then Jesus stood up again and said to the woman, where are your accusers? Didn't even one of them condemn you? Wow. Ang bagsik na tanong. Ang bagsik na tanong ni Jesus dun sa babae. Ang bagsik na tanong ni Jesus sa bawat isa sa atin. Nasaan? Where are your accusers? Nasaan yung humahatol sa iyo? Nasaan yung mga mapanghusgang salita na pinagsasabi sa iyo? Na narinig mo noon, na araw-araw na kumakanti sa tenga mo. Kumakanti sa puso mo. Wala kang silbi, tamad, bobo, malandi, hindi ka na makakapagtapos. Patapon yung buhay mo. Wala ka ng pag-asa. Puro kamalasan ang dala mo. Nasaan lahat yung mga nagsabi nun? Nasaan yung mga nagsasalita sa likod mo na hindi mo naririnig? Yun ang tanong ni Jesus. Where are your accusers? Why don't you ask yourself that now? Nasaan sila lahat? Mga boses ng mundo. Tila ba parang tanod na laging nakabantay sa'yo, na bawat pagkakamali mo, titikitan ka. Di ba sila titigil? Alam nyo, hindi sila titigil. Dahil ang dyablo, hindi tumitigil. Kaya nga, ang tawag sa kanya, the accuser of the brethren. Walang pagod, walang tigil, ang bawat isa sa atin, pinaparatangan niya.
Hinahanapan niya ng pagkakamali. Ang conviction ng Holy Spirit will lead us to repentance. Ang accusation ng kalaban nagbubunga ng regret, pangihinayang. Did you ever experience that? Yung isang bagay na tinigil mo na noon, taayaw mo na, pero naisip mo, bakit ko nga ba binitawan? Yang sarap-sarap mo. Sino sa atin yung sinubukan niyang itigil ang manigarilyo, pero bumalik? Yun yung accusation ng kalaban sa atin. Condemnation, ito ang number 1 na kalakal ng dyablo. Minsan gustong-gusto nating bilhin. Paulit-ulit niyang pinapaalala sa atin yung mga pagkakamali natin. Pero wala sa kanya ang huling salita. The last word belongs to Jesus. Si Jesus lamang ang may kapangyarihan. Siya lang ang may salitang may kapangyarihan. Ano ang ginawa ni Jesus? Yumuko siya. Sobrang baba na pinanganak siya sa sabsaban. Sobrang baba na lumaki siya na isang karpintero. Sobrang baba na kriminal at may mga sakit, mga leper ang mga nakakalapit sa kanya. Sobrang baba na dinuraan siya, pinagsasampal, pinako sa krus. Sobrang baba na nilibing siya. Pero sabi nga po sa kanta, then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared, the grave has no claim on me. Church, the grave has no claim on you. And don't you dare give the grave, don't you dare give death a claim on you. Jesus assured us of that. That is grace. That is grace. Tumayo siya para sa babae at pinatahimik niya lahat ang nag-aakusa, nagkukundina, humahatol sa kanya. At yun din ang ginagawa niya para sa atin. Tumayo siya mula sa libingan para sa bawat isa sa atin. At pinatahimik niya lahat ng mga nag-aakusa, nagkukundina at humahatol sa iyo. That is grace, church. Lagi tayong pinagtatanggol ni Jesus. He is in the presence of God at this very moment, sticking up for us. Siya yung nagtatanggol sa atin. Siya ang ating high priest. At kung siya yung ating high priest, ano ang meron tayo? Clean conscience, clean record, clean heart, free from accusations, walang condemnation sa buhay natin. Walang condemnation from our past mistakes, walang condemnation from our future mistakes. Yung mga binibitawan ng dyablo na mga salita sa atin, kinancel ni Jesus lahat yun. Kinancel niya lahat. Ephesians 2 verses 5 to 7 tells us, even when we were dead and doomed in our many sins, He united us into the very life of Christ and saved us by His wonderful grace. He raised us up with Christ, the exalted one, and we ascended with Him into the glorious perfection and authority of the heavenly realm. For we are now co-seated as one with Christ. Throughout the coming ages, we will be the visible display of the infinite riches of His grace and kindness, which was showered upon us in Jesus Christ. Ano ang bunga ng grace? We are saved by grace, we are raised by grace, we are seated with God, gifted, equipped, commissioned, goodbye sa condemnation ng mundo. Bye na goodbye. Romans 5:20 tells us, but sin didn't and doesn't have a chance in competition with the aggressive forgiveness we call grace. When it's sin versus grace, grace wins hands down. Satan is speechless. Wala na siyang bala, mga kapatid. Ang daming binibitawan na salita sa atin, but it is a choice for us to believe in those words or to believe dun sa sinasabi ng Panginoon sa atin. A very good example is from this movie. Napanood nyo ba? Les Miserables.
Napanood nyo? Yun. Pinanood namin yan. Merong character, si Jan Valjean. Yung character siya ay isang palaboy. Hindi po siya si Wolverine diyan, ibang pelikula 'yon. Anyway, isa siyang palaboy tapos kakalayan niya mula sa pagkakulong ng 19 years. Nagnakaw kasi. Naghahanap siya ng makakainan, ng matutulugan, pero dahil alam na bagong laya siya, walang tumatanggap sa kanya. Nakarating siya sa bahay ng isang bishop, si Monsignor Mayriel. Tinanggap siya ng bishop, pinakain, binigyan siya ng tamang tulugan, mainit na pagkain. Pero, habang kumakain sila, napansin niya yung kutsara, silver, puro. Yung bowl, yung pinggan, lahat ng gamit, yung candle stand, silver. Puro lahat, aba. Yung gabing yun, hindi siya makatulog. Hindi siya makatulog. Hindi niya mapigilan yung sarili niya. Anong ginawa niya? Your guess is as good as mine. Kinuha niya yung mga silverware, kinarga niya sa bag, kadiliman ng gabi, tumakas siya, dala niya lahat. Hindi pa siya nakakalayo, nahuli ng mga pulis. Hindi niya maipaliwanag kung saan galing yung mga dala niya. Nung nahuli siya, ang nasabi niya lang ay kung saan siya galing. Binalik siya ng mga pulis doon. Alam na alam niya, pag siya ay nahuli muli na nagnakaw, life sentence na. Hindi na siya makakatakas, hindi na siya makakalaya. Nung hinarap siya kay Bishop, nung hinarap si Jan kay Bishop, ano ang sinabi ni Bishop? Oh, here you are. I'm so glad to see you. I can't believe you forgot the candlesticks. They are made of pure silver as well. Please take them with the forks and spoons I gave you. Tulala si Jan. Nagulat ang mga pulis. Pinauwi ni Bishop ang mga pulis. At ang sabi niya kay Jan, Jan Valjean, my brother, you no longer belong to evil, but good. I have bought your soul for you. I take it back from evil thoughts and deeds and the spirit of hell, and I give it to God. Naka-experience siya ng grace at that moment. Pero, at that moment, naharap si Jan sa isang desisyon. Maniniwala ba siya kay Bishop o maniniwala siya sa binubulong ng nakaraan niya? Ano yung nakaraan niya? Anong sinasabi ng nakaraan niya? Magnanakaw ka. Wala ka ng ibang pwedeng gawin sa buhay mo kundi magnakaw. Yan ka. Dapat sa kulungan ka, buhay ka doon. Magdidesisyon ngayon si Jan kung paniniwalaan niya si Bishop o paniniwalaan niya yung mga naririnig niya. Naniwala siya kay Bishop. Naniwala siya kay Bishop, nagbago ang buhay niya, naging mayor siya ng isang bayan, nagpatayo siya ng isang pabrika para magkaroon ng kabuhayan yung mga mahihirap. At meron yung isang nanay na namamatay, kinuha niya yung anak ng nanay, pinalaki niya, inalagaan niya. Nalagaan niya yung bata. Binago siya ng grace ni God. Church, payagan mo na gumalaw ang grace ng Panginoon sa buhay mo. Maniniwala ka ba sa hugot ng iyong nakaraan? Maniniwala ka ba sa bulong-bulong ng dyablo sa iyo? O maniniwala ka ba sa grace ng Panginoon sa iyo? 1 John 2 verse 1 tells us, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. Advocate, parang abogado, parang representative sa Panginoon.
Bilang advocate, lagi niya tayong pinagtatanggol. At siya yung laging nagpapaalala at nagsasabi that there is therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. Di ba ito yung message niya dun sa babae? Di ba iyan yung message niya? Then Jesus stood up again and said to the woman, "Where are your accusers? Didn't even one of them condemn you?" Verse 11 says, "No, Lord," she said. And Jesus said, "Neither do I. Go and sin no more." We are at that site. We are at that moment na nangyari lahat yon. Nandun po tayo sa courtyard. Pagkasabi ni Jesus niyan, malamang in a few moments, muwi na yung babae. See her walking home, tuwan-tuwa. Wala na yung mga nag-aakusa, wala na yung mga usisero. Tapos si Jesus, lilipat na naman ng lugar. We are at an empty courtyard now. Nagsiuwian sila. And we are there. Pero what does the courtyard tell us? Look at the rocks. Tignan mo yung mga bato na pinagbibitawan nila. Nandun pa yung sinulat ni Jesus. But one thing that empty courtyard tells us now is that grace happened there. Grace happened there, church. Kumusta yung courtyard ng puso mo? Kumusta yung courtyard na yan? Is grace happening in them? Payagan po natin ang grace na mangyari sa buhay natin. It is given to us by Jesus Christ. He paid for it with His life. And it is such something so powerful that it can change our lives. Yung hindi natin kayang baguhin, yung hindi natin kayang itawid, yung pain na hindi natin kayang tiisin, kaya ni Jesus lahat yan. But it is for us. Parang si John Valjean, will you allow grace to work in your life? This afternoon, we will resolve to let grace work in our life. Amen. Amen po ba? Let us pray. Lord, we thank you for your grace, Panginoon. Human wisdom cannot explain it fully, but we have hearts, Lord, to receive the grace that you are giving us. Lord, marami po kaming napagdaanan. Ang bawat isa sa amin ay may nakaraan na hindi nga po na ayaw na namin tandaan, Panginoon. Pero maya't maya, kinakanti ang aming memory, ang aming isipan. But Lord, we pray and we trust, Lord, that by your grace, we are free from all of this. Panginoon, lahat po ng binubulong ng dyablo sa amin, tinapos niyo po lahat yan, Panginoon. Lord, gaya po ng babae, opo, nagkamali siya. We commit the same mistakes, God. Nagkakamali po kami. Pero, Lord, we thank you that we worship a God who stoops down for us. We worship a God na yumuyo ko, Panginoon. Lord, it boggles our mind. Hindi po, ang hirap pong isipin, Panginoon, pero ginawa nyo. Lord, yumuko kayo para pulutin yung krus nyo para sa amin, Panginoon. You entered a grave which is not even yours, Lord, but you did rise from that grave, God, to make sure na ang bawat isa sa amin ay malaya ngayon, to make sure na ang bawat isa sa amin, Panginoon, we can receive your grace. Lord, in the name of Jesus, I speak your grace to be strong, to be felt, to be welcomed by everyone under the reach of my voice, God. Lord, I pray that even today, Lord, even today, tanggap na tanggap nila, and each of us, Lord, would have a new realization of your grace. Bring it on, Lord. We receive your grace. Baguhin niyo po kami, Panginoon, and protect us from all these words and deeds around us. We will only worship you. We will only honor you. In Jesus' name.